Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Noong 25 years old pa lang si Alita at hindi pa nagiging mayora sa kanilang probinsya, ay simple lang ang kanilang buhay. Magbubukid ang kanyang mga magulang na sina Aling Adora at Mang Gustin. At ang sinasaka nilang taniman ay parte ng bukirin ni Mayor Agustos Rosaldo. Ang nasabing mayor ay isa sa mga sakim na namuno sa kanilang probinsya. Maraming lupain to na kinamkam na ginawang taniman at ang mga mamamayan ang pinagtatrabaho niya na binibigyan lang ng kakarampot na kita. Ang dahilan ni Mayor Rosaldo ay libre naman silang nakakakain at nakakatira sa nasabing lupain. Kaya naman tama na ang maliit na halaga para sa mga may hirap na katulad nila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ng sakit ang ina ng dalaga. Kaya kagad silang sumanggi ng tulong kay Mayor Rosaldo. Subalit hindi pumayag ang pinuno na tutulong siya ng walang kapalit. Gustong-gusto kasi ng anak ng mayor na si Gustavo, ang anak ni Mang Gustin at Aling Adora na si Alita. Sapagkat kahit galing to sa mahirap na pamilya ay hindi maitatangging may angking kagandahan ang dalaga. At dahil nag-iisang anak at sunod sa luho ay nag-request si Mayor Rosaldo kay Mang Gustin na tutulungan niyang ipadala sa magandang pagamutan si Aling Adora kung ipapakasal kay Gustavo ang anak niyang si Alita. Labag man sa kalooban ay ginawa ito ng mag-ama para lang mailigtas ang kanilang ilaw ng tahanan. Tumupad ang mayor sa kasunduan kaya napadala sa magandang pagamutan si Aling Adora. Subalit ang kapalit naman nito ay ang puri ng dalagang si Alita. Pansamantalang tumigil si Mang Gustin sa pagsasaka sapagkat kinailangan niyang bantayan ng asawa sa ospital dahil mas lalong lumuluba ang kalagayan nito. Si Alita naman ay lumipat na sa poder ng mga Rosaldo dahil nakatakda na siyang ikasal kay Gustavo kahit ang totoo ay labag to sa kanyang kalooban. Bakit parang malungkot ka, Alita? Dapat maging masaya ka dahil naipagagamot na ang nanay mo na magiging nanay ko na rin. Ngayong gaganda na ang buhay mo dahil ako na mapapangasawa mo. Magiging maayos na ang buhay niyo. Hindi umimik ang babae. Malungkot lang ang mukha niyang nag-ayos ng kanilang higaan. Kaya lumapit sa kanya ang maskuladong lalaki at pasimpleng hinimas ang kanyang balikat mula sa likuran. Mahina niyang iniwas ang sarili pero nagpumilit si Gustavo. Saka gumapang ang mga kamay nito pababa sa kanyang dibdib. Bewang hanggang umabot sa maselang parte. Tinapik yun ni Alita kaya naman hindi nagustuhan ng maskuladong lalaki. Sumimangot to pagkalaon ay biglang nag-iba ang timpla ng muka. Habang nagpapatuloy sa pag-aayos ng higaan ng babae, ay bigla siyang hinawakan ng mahigpit sa braso ni Gustavo. Naggalit na galit ang ekspresyon ng muka. Ikaw na ngang inaamo, nag-iinarte ka pa. Nasasaktan ako, Gustavo. Hindi ka kasi makuha sa mahinahon na salitaan eh. Ito yata gusto mo no? Pagkabitaw sa mahigpit na pagkakahawak ay saka sinampal na maskuladong lalaki si Alita na tumalsik ang laway sa lakas ng impact sa kanyang mukha. May luhilong natumba ang babae sa kama at sinamantala naman kaagad yun ni Gustavo nakitang-kita ang pagkahayok sa nasa ng laman. Marahas ang kanyang ginawa. Pinunit niya ang damit pang itaas at pang ibabang suot ng babae hanggang sa bra at panty na lang ang natira. Nang makita niya ang alindog ni Alita ay mas lalo siyang natakam dito. Kaya parang asong ulol siya na nagmamadaling nagtanggal ng suot na damit at short hanggang sa wala nang matirang suot. Magbabalak pa sanang tumayo si Alita pero nasunggaban na siya ni Gustavo at wala na nga siyang nagawa sapagkat sa laki ng katawan at lakas ng lalaki kumpara sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na makaramdam siya ng pambababoy.
Ipinangako pa naman niya sa sarili na ang makakakuha ng kanyang puri ay ang taong mahal niya, pero ipinagkait ito sa kanya ni Gustavo. Nang matapos na sila ay naluha na lang si Alita habang ikinukumot ang makapal na comforter. Pinagmasdan lang siya ng maskuladong lalaki habang nagbibihis. Grabe, virgin ka pa pala talaga. O di ba? Okay naman sa pakiramdam eh. Nasa harapan ka naman, di ba? Naririnig pa kitang humahalinging habang kinakalmot-kalmot mo ako sa likuran eh. Huwag ka nang umiyak dyan, dahil trabaho mong pasayahin ako. Magpapakasal na tayo kaya huwag ka na mag-inarte, no? Sinamaan niya lang ng tingin ng lalaki na gumanti na rin sa kanya ng tingin. Huwag mo ako masama-samaan ng tingin ha, dahil baka makatikim ka na naman sa akin ng sampal. Kapag ako nainis, hindi lang sampal ang matatanggap mo. Nakikita mo ba to, ha? Itong kamao ko? Maayos ka dyan, ha? Sige na, kumuha ka ng damit doon sa aparador. May mga damit ako doon, yun muna gamitin mo. Pag-alis ni Gustavo ay napaluhan na lang ulit si Alita habang mahigpit na kinukuyom ang mga kamao, kapit-kapit ang comforter. Punong-puno ng galit ang pakiramdam niya sapagkat buong pagkatao niya ang winasak na walang hiyang si Gustavo na kasing sama lang din pala ng tatay nitong mayor. Lumipas pa ang mga araw, pagkatapos ng kasal nila ay mas lumala pa ang mga nangyari sapagkat maraming eksperimentong pinaggagawa sa kanya si Gustavo habang sila ay nagtatalik. Wala naman siyang magawa kundi ang magwala lang sa isip at pagmumurahin ng kanyang asawa. Maraming beses pang naulit ang kahayupan sa kanya ni Gustavo hanggang sa magbunga na ang lahat. Nabuntis si Alita at dahil sa hindi niya matanggap na magkakaroon ng anak sa walang pusong lalaki, ay ginawa niya ang lahat ng paraan para malaglag ang walang kamalay-malay na sanggol. Pasensya ka na, baby. Pero hindi ko kayang tanggapin na magkakaroon ng anak sa walang iyong Gustavo na yon. Patawad. Uminom siya ng maraming pampalaglag at naospital dahil dito. Subalit hindi inadya ng tadhana na malaglag ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Nailigtas to sa kapahamakan, kaya galit na galit si Gustavo nang malaman ang kanyang ginawa. Tanda mo to, Alita. Kapag may nangyaring masama sa batang yan na nasa sinapupunan mo, buhay ng nanay at tatay mo ang magiging kapalit. Itatak mo yan sa utak mo, ha? Kaya simula ngayon, alagaan mong mabuti ang anak natin. Dahil kapag di mo ginawa yon at kapag namatay ang batang yan, makakaasa kang ganun din ang mangyayari sa mga magulang mo. Wala nang ang nagawa si Alita kundi arugain ang nasa sinapupunan niya, kahit palabag sa kanyang kalooban na dalhin ito. Hindi niya talaga masikmura na nagdadalang tao siya dahil lang sa pang-aabuso ng taong kahit kailan ay hindi naman niya minahal at hindi niya mamahalin kahit na anong mangyari. Kaya habang lumalaki ang nasa kanyang sinapupunan ay mas lalo siyang napupuot sa kanyang dinadala. Madalas niyang kausapin ang sanggol at pagsabihan ng kung ano-anong klase ng hindi magagandang salita. Ikaw, baby na nasa tiyan ko. Hindi kita makukuhang mahalin kahit na anong mangyari. Siguro, darating lang ang panahon na mamahalin kita kapag nalaglag ka at namatay. Kung po pwede ka lang sanang ipalaglag. Kundi lang ako pinanta ng hayop mong tatay na papatay niya mga magulang ko kapag hindi kita inalagaan. Matagal na sana kitang na-flash sa inodoro. Kumislot ang sanggol na nasa tiyan niya kaya saglit siyang napaungot. Sige, kumilos-kilos ka lang dyan sa tiyan ko. Tikman mo ang mga laman loob ko. Ang hiling ko ay sana lumaki kang hindi ka aya-aya. Dahil yun na lang naman na magiging ganti ko sa walang yamong ama. Walang araw na hindi niya pinagsasalitaan ng sanggol sa kanyang tiyan hanggang sa isang gabi, katatapos lang nilang kumain ng kanyang asawa, ay bigla na lang sumakit ang kanyang tiyan at siya ay dinugo. Gustavo, ang tiyan ko ang sakit. Aray!
Anong ginawa mo sa bata? Nakita mo naman wala akong ginagawa, di ba? Kumakain lang tayo ng hapunan. Ganun na nga lang ang pagkagulat nila sa nangyari kaya kaagad dinala si Alita sa ospital upang masuri kaagad ang lagay ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Sa awa ng Diyos ay wala namang nangyaring masama sa bata. Pinayuhan lang si Alita ng doktor na iwasan ang pagkikilos sapagkat masyadong mabigat ang kanyang sanggol. Nakahinga naman na maluwag si Gustavo na kabaliktaran ang reaksyon ni Alita. Kaya pag-uwi nila ng bahay ay kaagad silang nag-usap. Narinig mo naman yung sinabi ng doktor, di ba? Huwag ka muna makikilos-kilos dyan. Kung hindi ako magkikilos, ano na lang mangyayari sa akin dito, ha? Basta, sumunod ka na lang. Dahil kapag may nangyari sa anak natin, alam mo na rin ang mangyayari sa mga magulang mo. Alam mo, hindi ko alam sa iyo kung bakit ganyan ka eh. Sa halip na matuwa ka na makakaanak ka na, bakit parang galit na galit ka pa? Samantalang yung ibang babae dyan, pangarap nila yan. Ikaw, nasa iyo na ang lahat. Dati kang dukha, pero ngayon, marangya na buhay mo at magkakaanak ka na plus ako pang asawa mo. Anak ako ng mero sa probinsyang ito, baka nakakalimutan mo. Hindi ka ba masaya para doon? Ha? Wala akong hiniling na kahit na ano sa mga to. Kaya kundi lang nakasalalay ang buhay ng mga magulang ko dito. Wala akong pakialam sa'yo. O kahit sa sanggol na to na nasa tiyan ko, nabunga lang ng pang-aabuso mo sa akin. Natigilan na ang babaeng buntis sapagkat umamba na kaagad ng kanyang asawa pero pinigilan lang nito ang sarili. Nako! Antay mo lang ng mga naka at matitikman mo ulit ang bagsik ng kamay ko. Siya nga pala, nag-hire na ako ng bago mong personal na yaya. Pasok na rito, Manang Delia. Pumasok nga ng silidang may edad na ginang. Kulot-kulot ang buhok nito. Malit lang ngunit matalim kung makatingin. May kakaiba itong presensya na hindi mawari ni Alita at tila naramdaman din ng kanyang sanggol na biglang gumalaw. Kaya habang papalapit sa kinaroroonan nila ang matandang babae ay napahawak sa tiyan ng buntis. Napatingin din sa kanya si Manang Delia na tila sinusuri ang kanyang kabuuan. Subalit naantala lang yon na magsalita ulit ang maskuladong lalaki. Simula ngayon, si Manang Delia na mag-aalaga sa iyo at sa anak mo. Yung mga dating kasambahay, pababalikin ko na sa bahay ni Mayor. Magandang gabi, Alita. Kung meron kang kailangan, nandito lang ako at handa kang tulungan. Inaantok na ako. Sige na. Wala nang umimik sa kanila. At katulad ng sinabi ni Alita ay lumabas na nga muna sina Gustavo at Manang Delia para makapagpahinga na ang buntis. Paghiga niya sa kama ay napaluha na lang siya ng tahimik sapagkat hindi niya rin alam kung ano ang kanyang nararamdaman. Meron kasing parte ng kanyang isip na kahit papaano ay na-excite din siyang makita ang anak. Pero sa tuwing maaalala niya kung paano siya binaboy ng paulit-ulit ng kanyang asawa, ay nagsimula na namang umusbong ang galit sa kanyang dibdib. Hindi niya mapigil ang galit na yon, kaya ang sumalo ng lahat ng bigat sa sama ng kanyang kalooban ay ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Makalipas ang ilan pang buwan, ay nanganak na nga si Alita. Isang magandang sanggol ang kanilang isinilang na pinangalanan nilang John. Magmula nang maipanganak at makita ni Alita si John, ay biglang nagbago ang pananaw niya sa buhay. Ang galit na nararamdaman niya para sa sanggol ay napawi na lang bigla. Inaruga niya ang anak at hindi pinagdamutan ng pagmamahal. At habang lumalaki ang sanggol, ay meron silang kakaibang napapansin dito ni Manang Delia. Napakaiyakin kasi ni John at kahit ilang beses na itong pinaiinom ng gatas ay hindi pa rin tumatahan at palaging gutom na gutom. Ang akala nga nila nung una ay meron tong sakit. Subalit isang gabi
Habang malakas na umiiyak ang kanyang sanggol, sa pagmamadali na mabuhato ay aksidenteng nasugatan ng daliri ni Alita. Namalayan na lang niya to nang bitbit na niya ang anak at pasususuhin na niya. Manang Delia, pasuyo naman po ng bimpo dahil nasugatan ng kamay ko at dumudugo ng dumudugo. Pakuha na rin po ng first aid kit sa medicine cabinet natin. Habang kumukuha ang matandang babae ng gamit, ay hindi sinasadyang napatakan ng dugo ang bibig ng umiiyak na sanggol. Sa gulat ni Alita ay aalisin niya sanang dugo, pero nanahimik bigla ang sanggol na si John habang sinisipsip ang kanyang daliring duguan. Napatahan niya ng walang kahirap-hirap ang sanggol, pero nangamba rin siya dahil sa mga nangyayari. Nasaksihan naman ni Manang Delia mga naganap, kaya kahit to ay nagulat. Parang gustong-gusto niya ang dugo, Manang. Kaya pala bigla siyang nanahimik. Para masiguro ni Alita ay maraming beses niyang sinubukan ng ganito sa kanyang sanggol hanggang sa makumpirma nga nila na gustong-gusto talaga ni John ang dugo ng tao kaysa sa natural na gatas. Manang, kung maaari lang po sana, tayong dalawa lang ang nakakaalam ng sikretong to. Wag na wag po ninyong sasabihin kahit sa walang yakong asawa. Maasahan ko ba kayo sa sikretong ito? Makakaasa kayo, Ma'am Alita. Dadaling ko hanggang kamatayan ang sikreto ng anak niyong si John. Maraming salamat po. Nagtuloy-tuloy nga ang pagpapainom nila ng sariwang dugo kay John habang lumalaki ito hanggang sa matuto na rin kumain ng solid foods ang bata. Nung una ay hindi rin naman nag-aalala si Alita sapagkat nahihilig naman sa gulay at mga natural na karne ang kanyang anak. Hanggang sa isang beses, pasadong 10:00 ng gabi, kung saan ay natutulog na si Alita katabi ang kanyang asawa. Palihim siyang ginising ni Manang Delia at dali-daling pinasunod sa silid ng 3 taong gulang na si John. Nakahiwalay na kasi ng kwarto ang bata at si Manang Delia ang nagbabantay dito. Pagdating nilang dalawa sa kwarto ng bata, ay ipinakita nga ng kasambahay kung paanong kinain ni John ang buhay na butiking nahuli nito. Sa gulat ay natutok na lang ni Alita ang bibig at napaatras. Pero nang mapagawi sa kanya ang tingin ng bata at ngumiti, ay tuluyan ng bumagsak ang kanyang luha. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman matapos mapag-alaman na hindi ordinaryo ang kanyang anak. Na hindi lang to hayok sa sariwang dugo ng tao kundi sa sariwang karne na rin. Nangamba siya para sa buhay ni John sapagkat alam niyang kapag may nakaalam ng tungkol sa bagay na to ay maaaring may magtangka sa buhay ng bata. Manang, ano po nangyayari sa anak ko? Bakit po siya nakakaganyan? Siguradong meron itong gumawa sa kanya. Bakit siya naging hayok sa sariwang dugo at karni? Tama ang sinabi mo, Ma'am Alita. Posibleng merong nagbigay ng sumpa sa iyong sanggol kaya naging mahilig si John sa sariwang dugo at karne. Ano po pwede nating gawin? Nag-aalala ko para sa kaligtasan ni John. Baka lumala to at may makaalam ng tungkol dito. Siguradong mapapahamak ang anak ko. Huwag ka mag-alala, ma'am. Kung pahihintulutan niyo ako, sumama kayo sa bahay ko sa Liblib kasama si John at aalamin natin kung bakit siya nagkaganyan. Nakatira ka sa Liblib? Sa lugar dito sa probinsya natin na sinasabing tinitirhan ng mga mangkukulam? Ma'am, dahil alam ko rin naman na ang sikreto ng inyong anak. Panahon na rin siguro para malaman niyo ang aking sikreto na hindi ko sinabi sa inyong asawa. Galing talaga ako sa lahi ng mga mangkukulam. Pero mga puting mangkukulam ang aming angkan. Kabilang kami sa mga tagaliblib na tumutulong sa mga normal na tao imbis na magpahirap. Kung ganon, makakaya mong tulungan ng anak ko? Masasabi ko lang yan, ma'am. Kapag nalaman ko ang totoong kalagayan ni John at kung pupunta tayo sa bahay ko sa Liblib,
kung saan kumpleto ang aking mga kagamitan. Malalaman natin ang pinagmulan ng mga ito. Sapagkat alam ni Alita sa sarili na wala siyang pagpipilian, kaya naman pumayag na rin siya kaagad. Itinaon nila ang pag-alis na abalang-abala si Gustavo para hindi na to magtanong kung saan sila pupunta. Nang nasa liblib na si Alita, Manang Delia at John ay isinagawa kagad na matandang babaeng mangkukulam ang isang ritual para malaman ang pinanggalingan ng pagkatakam ng bata sa sariwang dugo at karne. Inilagay nila ang 3 taong gulang na bata sa gitna ng simbolong bituin na sa bawat kanto ay merong nakasinding kandilang puti. Mabuti na lang din at tulog na tulog si John kaya madali nilang naisagawa ang paghahandang yon. Ma'am, handa na po ba kayo? Sisimulan ko na ang pagsasagawa ng orasyon para malaman natin ang sagot kung bakit nagkaganito ang inyong anak. Sige ho, Manang. Kailangan ko malaman kung sino ang gumawa nito at bakit ginawa sa anak ko. Kung meron silang galit kay John, dapat sa akin na lang nila ibinunton o kaya mas madaling sabihin sa hayop kong asawa. Kapag nalaman natin ang dahilan, maaari akong gumawa ng panlunas para bumalik sa normal si John. Maraming salamat po. Pagkatapos ng maiksing pag-uusap na yon, ay nagsimula na nga ang puting mangkukulam sa kanyang orasyon. Nagsindi si Manang Delia ng puting kandila at habang hawak to ay saka siya pumikit at ikinalat ang usok ng kandilang hawak sa ibabaw ng natutulog na si John. Pagkatapos noon ay saka siya nagsalita ng mga katagang siya lang ang nakakaunawa. Mula sa maliit na bintanang nakabukas ay pumasok ang malamyang ihip ng hangin dahilan upang tila magsayaw ang mga nakasinding kandila. Muli namang ikinalat ng puting mangkukulam ang usok na hawak niyang kandila sa ibabaw ng natutulog na bata. At nang dumampi sa balat ni Alita ang malamig na samyo ng hangin, ay nangatog ang kanyang buong katawan kaya pasimple siyang napayakap sa sarili habang si Manang Delia ay nagpapatuloy sa pagbigkas ng orasyon. Pagkatapos niyang sabihin yon, ay muling umihip ang hangin subalit sa pagkakataong ito ay hindi na malumanay kundi may kalakasan na to. Dahil doon ay namatay ang mga kandila na nasa bawat kanto ng hugis bituin. Ang usok ng mga ito ay kumalat sa itaas na sumalo sa usok na galing sa kandilang hawak ni Manang Delia. Nagpatuloy ang matandang babae sa pagpapakalat ng usok hanggang sa magpaikot-ikot na yon sa ibabaw ng natutulog na si John habang may kung anong hugis na ikinukorte. Pagtingin ni Alita sa usok ay natutok niya ang kanyang bibig matapos makita ang mukha ng kanyang anak na kumakain ng buhay na butiki. Maya-maya pa ay nagpatuloy na ulit sa pagbigkas ng orasyon si Manang Delia habang kabadong nakabantay lang si Alita sa mga nangyayari. Tuluyang namatay ang mga kandila at biglang umihip ang malakas na hangin na sinundan ng mabigat na puwersa ng kung anong madilim na kapangyarihan. Nag-alala ng husto si Alita habang nangangapa ang mga mata sa dilim. Hanggang sa maya-maya pa nga ay narinig na lang nilang umiyak na si John. Manang, ang anak ko! Ano nang nangyayari kay John? Wala namang nakuwang sagot si Alita sa puting mangkukulam sapagkat nagsimula ng isa-isang pumasok sa kalooban ni Manang Delia ang mga kaganapan. Namuti ang mga mata niya na parang tumirik at pagkatapos noon ay napatingala siya habang ang mga kamay ay tila naninigas. Maya-maya pa nga, habang pinakikinggan ng pag-iyak ni John ay tumayo na nga si Alita para lapitan at kunin ang anak. Pero ganun na lang ang takot niya nang makita ang isang nakakatakot na itim na imahe sa harapan mismo ng kanyang anak. Namumula at nanlilisik ang mga mata nito. Mahaba ang hindi mabilang na sungay. Halos dumikit na sa bubungan dahil sa sobrang taas nito at mas lalong nakakagimbalang ngiti nitong abot hanggang tenga.
Sinundan niyo ng malademonyong halakhak na pagkalaon ay bigla ring nawala sa kawalan. Dala ng takot ay tulalang napaupo si Alita sa sahig sapagkat ito ang unang pagkakataon niyang makainkwentro ng ganong klaseng nilalang. Malademonyong nilalang. Anong bagay na yon? Halos hindi niya maigalaw ang katawan sa tindi ng kanyang pangangatog. Pinilit niyang ikalma ang sarili pero nahirapan siya. Mabuti na lang ay muling bumalik ang sindi ng mga kandila at nang mapatingin siya sa simbolo ng bituin ay nakita niya ang anak na nakaupo na sa krib nito at umiiyak. Nangangatog ang mga tuhod na nilapitan ni Alita ang anak at kinarga hanggang sa maiyak na rin siya. Sorry anak, iniwan ka ni nanay. Hindi na mauulit, promise. Habang yakap-yakap ng maigpit si Janice, ay bigla na lang siyang napabaling kay Manang Delia na seryoso nang nakatingin sa kanya. Bumalik na rin sa normal ang matandang babae kaya marahan niya tong nilapitan habang bitbit ang anak at nagpupunas ng luha. Ano pong nakita niyo, Manang? Sino pong walang hiyang gumawa nito sa anak kong si John? Ang tatay niya ba? O ang mga galit sa angkan ng tatay niya? Hindi ka maniniwala sa sasabihin ko, ma'am. Sabihin niyo po, pakiusap. Kailangan ko malaman kung sino para makapagharap kami at matanong ko siya kung bakit niyang binigyan ng sumpa ang anak ko. Bakit di na lang ako o ang pamilya ng walang yakong asawa? Sigurado kung may mga galit sa mga Rosaldong gumawa nito. Tama ka. Ang mga may galit nga sa pamilya Rosaldo ang gumawa nito. Lalong-lalo na kay Sir Gustavo. Sabihin niyo na po, pakiusap, sino? Ang nagbigay kay Jan ng sumpa ay walang iba, kundi ikaw, Ma'am Alita. Halos gumuho ang mundo ni Alita sa kanyang narinig. Pinaulit niya pa ang matandang ginang sa pagsasalita sa pag-aakalang nabingi lang siya sa pagkakarinig. Kaya 3 beses na inulit ni Manang Delia ang sinabi na siya nga mismo ang nagbigay ng sumpang ito sa pinakamamahal niyang anak. Dahil doon ay lalong naiyak si Alita sa kanyang mga nalaman. Saka nagbalik tanaw sa kanya ang lahat kung paano niya noon na araw-araw pagsalitaan ng hindi magagandang bagay ang sanggol na nasa sinapupunan niya. Sa sobrang tensyon na nararamdaman at pagkamuhi sa kanyang nagawa sa sariling anak, ay napaduwal na lang siya. Hinimas naman ng puting mangkukulam ang kanyang likuran hanggang sa guminhawa na ulit ang kanyang pakiramdam. Pag-uwi nila ng bahay, ay hindi maipinta matinding kalungkutan na nararamdaman ni Alita. Hindi niya matanggap sa sarili na siya ang nagbigay ng matinding sumpa sa kanyang anak. Kaya habang natutulog siya, ay iyak lang siya ng iyak na napansin ng kanyang asawa. Sa tagal kasi ng panahon, magmula na ipinanganak si John, ay ngayon lang siya ulit umiyak ng ganon. Bakit? May problema ba? Pabayaan mo nga ako, Gustavo. Simula nang nalaman ni Alita na siya ang dahilan ng lahat, ay nagkaroon siya ng matinding galit sa sarili at matinding pagkahabag sa kanyang anak. Nangako naman si Manang Delia na tutulong sa abot ng kanyang makakaya upang matanggal ang sumpang yon. Ayon pa sa puting mangkukulam, ang ganong klase ng sumpa ay itinuturing na ancient at hindi basta-basta napuputol. Meron lang mabisang mutya na makakagamot kay John, subalit matagal na panahon nang walang nakakita sa mutya na yon. Habang pasikreto nilang hinahanap ang lunas ay isinikreto rin muna nila ang kalagayan ni John. Nang mag-5 taon na ang bata, ay doon na rin nagsimulang pumasok sa politika si Alita, sa suwestyon na rin ni Mayor Agustos Rosaldo. Malakas kasi ang hatak ni Alita sa mga taga-probinsya, lalo na sa mga maralitang mamamayan, at marami namang galit sa kanyang asawa dahil sa pagiging garapal nito. At matanda na nga ang mayor kaya naghahanap na sila ng pupwedeng hahalili sa kanyang pwesto at magpapatuloy ng kanyang nasimulan.
Nang maratay na sa banig ng karamdaman si Mayor Agustus Rosaldo, ay inihabilin niyang tumakbo sa pagka-mayor si Alita na pinagselosa naman ng kaunti ni Gustavo. Nagsiselos ka ba dahil ako ang napisil ng tatay mong tumakbong mayor sa lugar natin kumpara sa'yo? Tingnan mo nga naman ang pagkakataon, Gustavo, no? Hoy, iniinsulto mo ba ako, ha, Alita? Nagsasabi lang naman ako ng totoo, mahal kong asawa. Huwag kang mag-alala. Kapag ako na ang naging mayor dito, ligasiya pa rin naman ng pamilya Rosaldo ang mamamayani dahil mag-asawa tayo. Kahit alam mo sa sarili mong hinding-hindi kita mamahalin. Subukan mong gumawa ng hindi maganda dahil pagdidiskitahan ko ulit ang mga magulang mo at ilalayo ko sa iyo ang anak natin. Yan ang wag na wag mong susubukan gawin. Kapag nilayo mo sa akin ang anak natin, makakasiguro kang kahit sa impyerno, mahahabol kita. Hindi mo alam kung ano na ang kaya kong gawin ngayon, Gustavo. Natigilan na lang sa pagtatalo ang mag-asawa nang dumating ang isang kasambahay at ipinaalam nga nitong patay na ang mayor. Eksaktong katatapos lang ng ikalimang kaarawan ni John nang mamatay si Mayor Agustus Rosaldo. Ito rin ang unang pagkakataon ng batang babae na makatikim ng sariwang karne ng tao. Sa tulong ni Manang Delia ay nakakuha sila ng bahagi ng katawan ng namayapang mayor at ipinakain ito kay John bilang regalo na rin sa kanyang kaarawan. Tuwang-tuwa ang bata habang nilalantakan ng sariwang karne na wala siyang kamalay-malay na galing pala sa namayapa niyang lolo. Kalaunan, nang manalong mayora si Alita sa kanilang probinsya, ay mas naging grabe ang pribilehiyo ng kanyang anak. Hanggang sa mag-15 anyos na si John ay hindi siya pumapalya sa pagkain ng sariwang karne at dugo ng tao. Nagagampanan naman ng maayos ni Alita ang pagiging mayora niya sa kanilang probinsya. Subalit walang kamalayan ng mga tao sa pinakatatago nilang sikreto. At habang nagpapatuloy yon, ay nagpapatuloy din naman si Manang Delia sa paghanap ng lunas upang makalaya si Janice sa matinding pagkakatakam ng karne at dugo ng tao. Oh, nasan na naman ang anak mo, Alita? Mag-alas 12 na ng gabi ah. Bakit hinahayaan mo nang lumabas si John ng ganitong oras? Hindi ka ba nag-aalala sa mga nangyayari? Mayora ka. At alam mo naman siguro na nasa lugar na natin na nagpapagala-gala ang sinasabing mamamatay taong tumatarget ng mga kabataan. Nasabi yun ni Gustavo sapagkat magmula ng maluklok sa pagka-mayor si Alita, ilang taon nang nakakalipas ay nagsimula na rin ang paglaganap ng ilang patayan sa probinsya. Hindi ordinaryo ang naging sanhi ng pagkamatay ng mga biktima dahil parang pinaglalaruan sila ng salarin. May pagkakataong maraming tapyas ang katawan na parang mansanas na kinagatan. May pagkakataon ding wakwak ang tiyan. Nagkagutay-gutay ang laman loob. Sabog ang utak. Nawawala ang mata at kung ano-ano pang karumal-dumal na paraan. May mga hinihinalang suspek ng nahuli pero lilipas lang ang ilang buwan ay magkakaroon na naman ng patayan. Sa loob ng mahabang taon na nangyayari yon ay tila nakakasanayan na lang din ng ilang tao pero marami pa rin naman ang natatakot. Lalo na nang nabalitang nasa lugar na nila mismo ang tinutukoy na salaring pumapatay sa karumal-dumal na pamamaraan. Ano? Bakit hindi ka sumasagot dyan? Pati ba sa anak mo? Wala ka na rin pakialam? Alita, matagal ko nang tinanggap na wala kang pakialam sa akin. Pero sana naman sa anak natin, sa anak mo, mag-alala ka. Relax ka lang, Gustavo. Paano ko magiging relax? Anong oras na? Wala pa yung anak natin. Eksaktong pagkatapos magsalita ng lalaki ay saka naman sumulpot ang kanyang anak kasama si Manang Delia. Katatapos lang magilamos ng katawan ng 15 taong gulang na si John at humahalimuyak ang bango nito sa buong sala. O anak, mag-good night ka na sa tatay mo. Nakangiting lumapit ang binatilyo sa kanyang ama at mahigpitong niyakap. Pagkatapos noon ay saka naman to lumapit kay Alita at ganun din ang ginawa. Good night, anak. Sweet dreams. Sige na. Matulog ka na, anak.
Mag-uusap pa kami ng nanay mo. Ngumiti lang si John sapagkat hindi to nakapagsasalita. Pagkatapos noon ay tumakbo na to papunta sa kanyang kwarto, kaya ang binalingan na ni Gustavo ay ang kasambahay. Manang Delia, saan kayo galing ni John? Huwag mong tangkaing magsinungaling sa akin kundi papaputol ko yung dila mo. Takot na napalingo ng matandang babae kay Alita nang ngumiti lang bago bumaling sa asawa at magsalita. Huwag mong pagdiskitahan si Manang Delia. Kung nagsabi sa kanya na samahan si John na magpunta sa kabubukas lang na karnibal sa poblasyon. Hindi pa man natatapos si Alita sa pagsasalita, ay nakarinig na sila ng pagring ng telepono. Kagad inabot ng isang kasambahay ang nasabing gadget kay Gustavo na kinausap ang nasa kabilang linya. Pagkatapos ng ilang minutong pakikipagbalik-taktakan ay tumayo na sa malambot na sofa ang maskuladong lalaki. Tumingin lang sa kanya ang mayora bago magtanong. Sino yung tumawag? Si Chief Mendez. At alam mo kung anong sinabi niya, ha? Ano? Meron na namang namataang patay na kabataan. Halos kaedaran lang anak natin. At nakita mismo malapit sa karnibal na sinasabi mo. Kaya sa susunod na palabasin mo pa ng hating gabi ang si John, wala akong pakialam kahit mayor ka pa. Ipapakita ko sa iyo ang pagiging tatay ko sa anak natin. Bakit ka ba nag-iimutok dyan? Nakauwi naman ng ligtas ang anak mo. Napaismid na lang si Gustavo bago naglakad palayo. Pagkatapos noon ay saka tumayo si Alita at nagtungo sa kwarto ni John kasunod ni Manang Delia. Habang naglalakad sila sa pasilyo ay pasimpleng nag-usap ang dalawa patungkol sa nangyari. Manang, mukhang hindi na naman kayo naging maingat. Bakit doon nyo iniwan ang bangkay malapit sa karnibal? Ano kung may nakakita kay John? Ma'am, sinabihan ko na ang anak ninyo at pinakiusapan pero talagang naglalaway na siya Kaya hindi ko na rin namalayan ang mga sumunod na nangyari. Mabuti na lang nakabalik siya sa kotse. Sino bang nagmamaneho sa inyo? Si Jigs pa rin, ma'am. Huwag kayo mag-alala dahil mapagkakatiwalaan naman siya. Sa ilang taon niyang pagsama sa amin wala naman akong nabalitaan at pagkakalat niya ng kwento. Mabuti naman kung ganon. Dahil kapag may iba pang nakaalam nito, siguradong lalaki ang tsansa na mapahamak ang anak ko. Baka gamitin pa ng mga taong kalaban ko sa politika ang kalagayan ni John laban sa akin. Pagdating nila sa kwarto ng binatilyo, ay naabutan nilang nakadungaw pa to sa malaking bintana at nakatingin sa bilugang buwan. Nakangiti at naglalaway si John kaya kunot noong napatingin si Alita kay Manang Delia bago nagtatakang magtanong. Akala ko ba nakakain na siya kanina? Sigurado ako, ma'am. Pero medyo may napansin ako kay John itong mga nakalipas na araw. Parang kulang na sa kanya ang pagkain ng isang tao. Kanina kasi, pagkatapos ng nabiktima niyang pinatilyo, naghahanap pa siya. Mabuti na lang talaga ay napakiusapan ko pa siya. Napapabuntong hiningang nilapitan ni Alita ang anak na nakadungaw sa bintana. At nangahawakan na niya'y biglang bumalasik ang tingin ng kanyang anak at sinunggaban siya. Kabuntikan ng matumba si Alita, mabuti na lang ay nakahawak siya sa kama at tila nahimasmasan din ng kanyang anak pagkakita sa kanya. Nagpunas ng naglalaway na bibig si John habang nakatingin sa kanyang inang hindi makapaniwala sa kanyang inasal. Ayos ka lang ba, anak? Nagugutom ka pa ba? Umupo rin sa kama si John at saka tinanguan ng kanyang nanay bago to yakapin. Sinabi sa akin ni Manang Delia ang ginawa mo roon sa karnibal. Hindi ba sinabi na kita na huwag kang magpapadalos-dalos sa kilos mo? Mag-ingat ka kasi kapag merong nakakita sa'yo, siguradong mapapahamak ka. Makinig ka palagi sa sinasabi ni Manang Delia, ha? Pagtango ng dalagita ay eksakto naman ang pagpasok ni Gustavo na bahagya nilang ikinagulat. Bakit ka pumasok dito? Matutulog na ang anak natin. Naudlot na siya ng pagsasalita sapagkat pumasok ang asawa niya sa silid kasunod ng hepe ng kanilang probinsya. Magandang gabi Mayora. Pasensya na sa abala at napapunta kami ng ganitong oras. Oo nga.
Nagpapahinga na saan ang anak ko. Doon na tayo mag-usap-usap sa opisina ko. Siya po talaga ang pakay namin. Si John, ang anak niyo, Mayora. Anong ibig niyo sabihin? Anong kailangan niyo sa anak ko? Nasabi ko na sa iyo kanina, di ba? Nakausap ko si Chief Mendez sa telepono dahil may namata na naman patay doon malapit sa karnibal. Nasabi ko sa kanya na kagagaling lang doon ang anak natin. Ano naman ang kinalaman ni John sa patayang nangyari ron? Mahigpit na niyakap ni Alita ang anak habang napapatingin ng makahulugan sa kanyang asawa na parabang nakikipag-usap to ng mata sa mata. Alam ng Mayora na hindi siya gusto ng hepe kaya malamang ay may hinanap tong butas sa kanya kaya naparito to kahit ganoong oras na. Huminahon ka, Alita. Alam naman natin pareho na walang kinalaman ng anak natin sa nangyaring patayan. May ilang tanong lang si Chief Mendez. Tama po ang asawa niyo, Mayora. Meron lang din kasing nakapagsabi o nakakita sa kanila na nakausap pa raw ni John ang biktimang kaedaran niya lang din at kinilalang si Ching Santos. Huwag po kayong mag-alala. Mabilis lang naman ang magiging tanong namin kay John. Kailangan lang namin na makakuha ng impormasyon para malaman, mahuli at matunto na kaagad ang salarin. Masyado na kasing lumalaganap ang krimen dito sa lugar natin at hindi natin to dapat ipagsawalang bahala, Mayora. Tama ho ba ako? Aware ka naman siguro na hindi nakakapagsalita ang anak ko at special child siya. Kaya kailangan nandito ako sa tabi niya. Aware naman po ako, Mayora. Pero ikinalulungkot kong sabihin na ang dapat katabi niya sa interrogation na gagawin namin ay ang mga kasama niya sa pagpunta ron sa karnibal. Dahil doon ay napatingin ng Mayora kay Manang Delia na medyo nangangamba na rin sa mga nangyayari. Ipinatawag na nga rin si Jigs na kitang-kita sa hilatsa ng muka ang takot, kaya lalong kinabahan si Alita. Pakiramdam niya kasi anumang oras ay maaaring kumanta ang personal driver ng kanyang anak na alam ang itinatagong sikreto nito. Alita, pumarito ka na at hayaan mo na sila para matapos na kaagad to at makatulog na tayong lahat. Magkasunurang lumabas ng silid ang mag-asawa at pagdating nila sa sala ay galit na hinarap ni Alita si Gustavo. Pinatuloy yung taong yan dito. Malamang dahil mag-iimbestiga. May nakakita sa anak natin doon bago't pagkatapos ng krimen. Kapag tumanggi ako, edi mas lalo lang niyang iisipin at ipapamalita na may kinalaman ng anak natin. Nag-iisip ka ba ng mabuti, Gustavo? Alam mo naman siguro na kaya nandito yung hepe na yan dahil hinahanapan niya tayo ng butas. Bakit naman niya idadawit yung anak natin? Anong malay ni John sa mga nangyayari? Ang bata-bata pa niya para idamay siya rito ng hepe. Wala ka talagang alam sa politika. Hindi na ako nagtataka kung bakit ako ang pinili ng tatay mo na pumalit sa kanya sa pagka-mayor at hindi ikaw. Hoy, huwag mong idamay dito ang tatay ko ah. Patay na siya at hindi na tungkol sa kanya ang usapan na to. Tungkol man sa kanya o hindi ang usapan. Tandaan mo na kapag napabagsak ako ni Chief Mendez, siguradong kasama kang babagsak. Wala kang utak eh. Ikaw mismo ang nagpapasok sa bukuran natin ng lobo na sasakmal sa buo mong pamilya. O bakit? Sa tingin mo ba ginusto ko to? Kung di mo pinayagan magpunta ang anak natin sa pesteng karnibal na yon, di sana pare-pareho maganda ang tulog natin ngayon. Ikaw ang hindi nag-iisip eh. Napabuntong hininga na lang si Alita at hindi na nagsalita pa. Iniisip niya kasi kung ano na ang nangyayari sa loob ng kwarto ng kanyang anak. Ang pinaka-inaalala niya ay baka mapakanta ng wala sa oras si Jigs kaya napapaisip tuloy siya ng hindi maganda. Huwag naman sana. Eksaktong pagkatapos niyang ibulong yon ay narinig na nila ang pagbukas ng pinto ng silid ni John. Mula roon ay lumabas si Chief Mendez. Kasunod ng 2 pulis pati na rin si Manang Delia at Jigs. Sinalubong sila ng mag-asawa na pakunwaring umiti at di nagpalatang nagtatalo kani-kanina lang. Sa mga susunod na araw kakausapin ko ba ang driver nyo kaya ipapaalam ko na kagad sa inyo ha? Wala namang problema. Salamat sa kooperasyon, Mayora. Mauna na kami dahil masyado ng malalim ang gabi.
Pag-alis ng mga kapulisan ay dali-daling nagtungo si Alita sa silid ng anak na sinundan kaagad ni Manang Delia. Manang, po nangyari? Wala namang masyadong tinanong si Hepe. Wala rin namang kaming sinabing ikapapahamak ni John. Nangangamba ako kay Jigs. Mukhang mapapakanta siya ni Chief Mendez, kaya dapat gawan natin to kaagad ng paraan. Anong iniisip niya, ma'am? Lumapit si Alita sa kanyang anak na nakahiga sa kama. Anak, hindi ba't nagugutom ka pa? Sabi mo sa akin. May gagawin tayo mamaya. Matulog ka na muna na mahimbing. Masayang tumango-tango si John na kaagad nahiga at natulog. Sina Alita at Manang Delia naman ay nag-usap muna bago maghiwalay ng landas. Pasado 1:00 ng madaling araw, habang nahihimbing na sa pagtulog si Gustavo ay sikretong bumangon sa higaan si Alita at lumabas ng kanilang silid. Pinatawag niya kaagad si Jigs at kinausap ng pasikreto para magpahatid sa isang lugar. Habang nasa biyahe sila papuntang poblasyon ay pinaiba ng babae ang kanilang daraanan na ipinagtaka ng binatang tsuper. Mayora, akala ko ba sa poblasyon tayo pupunta? Bakit niyo po pinaliko ng daan? Papunta na po to sa Barrio Liblib ah. O huwag niyo pong sabihin na doon tayo pupunta. Hindi tayo pupunta sa Liblib. Alam mo naman ang bali-balitang pugad ng mga mangkukulam ng lugar na yon, hindi ba? Oo nga po eh. Pero hindi naman na ako natatakot sa lugar na yon dahil tagaroon naman si Manang Delia. Napalingon ng Mayora sa binatang tsuper na nagpatuloy sa pagsasalita. Nagkaroon po kasi kami ng kasunduan ni Manang na magsasabi kami ng sikreto at dadali namin yun hanggang kamatayan. Kasama na ron ang sikretong nalalaman ko tungkol kay John. At anong sikreto naman ang sikretong meron ka na sinabi mo sa kanya? Handa akong pakinggan ang sikretong yon at katulad ng sinabi mo, dadaling ko rin to hanggang kamatayan. Meron po kaming lihim na relasyon ni Dencio. Yung isa po sa mga guard nyo sa bahay. 5 taon na po ang relasyon namin, Mayora. Maniwala po kayo sa hindi. Wala akong sinasabi sa kanya kahit na ano. Sip na sip po sa akin ang sikreto ni John. Kaya umaasa po ako na isisikreto nyo rin yung lihim naming relasyon ha. Dahil ayoko masira yung pamilya nila eh. Lalo na't kapapanganak pa lang nung 1 taon ng asawa niyang si Florencia. Huwag ka mag-alala. Kasama natin sa hukay yung mga sikretong yon. Makakaasa ka, Jigs. Maraming salamat po, Mayora. Jigs, anong totoo mong pangalan? Jimboy Jimenez po. Kaya pinaigsing Jigs. Bakit nyo naman po naitanong, Mayora? Hindi na nagsalita pa si Alita. Pinahinto na lang niya ang sasakyan sa tapat mismo ng lumang sementeryo. Nang makita naman ng binatang tsuper ang nasabing lugar, ay pinanayuan kagad siya ng balahibo. Pero dahil sa may tiwala siya sa Mayora, kaya naisip niyang maaring meron silang dadalhin na bangkay doon na maaring nabiktima na ng kanyang anak. Jimboy Jimenez palang totoo mong pangalan. Anong sinabi sa iyo ni Chief Mendez? Nag-offer ba siya sa iyo ng kahit na ano para lang kumanta sa sikreto ng anak ko? Ho? Nakita ko kung paano kanya kausapin kanina. Mayora, wala po akong sinabing kahit na anong masama na ikasisira nyo. Hindi po ba't nangako ko na hanggang kamatayan dadalhin ko yung sikreto ni John? Naniniwala naman ako sa gagawin mong yon. Pero mas naniniwala ko sa kayang gawin ni Chief Mendez. At kung ano man ang plano niya, ay siguradong gagawin niya ang lahat para lang mapakanta at mapaamin ka. Yon ang di ko kayang palampasin, Jigs. Ano pong ibig niyong sabihin, Mayora? Sinabi ko na po ang sikreto meron ako na pinakatatago ko ng buong buhay ko. Nagtiwala po ako sa inyo. Kaya dapat po, katiwalaan niyo rin ako. Hanggang kamatayan ng mga sikretong yun. Ikinalulungkot ko, Jigs. Natigilan na sila sa pagsasalita sapagkat mula sa likuran sa kanang bahagi ng sasakyan ay bigla na lang sumulpot si John. Naglalaway ang itsura ng binatilyo na halatang natatakam na naman sa sariwang dugo at karne ng tao. Kasama ng binatilyo si Manang Delia na nasa likuran lang
at naghihintay sa mga mangyayari. Nang makita yun ni Jigs, ay natunugan na niya ang mga mangyayari, kaya naiiyak siyang hinarap ang Mayora na may nanlulumong pagmumuka. Mayora, pakatan niyo na. Huwag niyo pong gawin to sa akin. Kagaya ng sinabi ko kanina, gagawin ni Chief Mendez ang lahat para mapaamin ka sa kung ano man ang nalalaman mo. Hindi ko papayagan na mangyari yon. Kaya bago ka pa niya mapaamin, ay uunahan ko na siya. Pumasok sa loob ng sasakyan sina John at Manang Delia, kaya nagsimula ng sumilay ang takot sa dibdib ng binatilyong tsuper. Dahil sa takot na yon, ay natataranta na siya at hindi na rin alam ang gagawin, kundi ang magmakaawa na lang. Opo, kahit anong mangyari, hindi ako aamin sa kanya. Kahit pahirapan niya ako, hindi ako magsasalit. Lumabas ka na ng sasakyan ngayon din. Kunin mo ang perang nandyan sa glove box at magpakalayo-layo ka na. Magsimula ka ng bagong buhay. Ikinalulungkot kong sabihin na kailangan mo nang iwan si Dencio habang may pagkakataon ka pa. Kung talagang mahal mo siya, gagawin mo ang mga sinabi ko dahil sa oras na malaman ni Chief Mendez ang relasyon nyo, siguradong pati siya at ang pamilya niya ang mahihirapan. Tama ang sinabi ni Ma'am. Ito ang mas mabubuti para sa ating lahat. Sa halaga ng pera na yan, makakapagsimula ka ng panibagong buhay. Kami na ni Manang Delia ang bahalang magpaliwanag kay Dencio sa bigla mong pag-alis. Kapag ayos ng lahat, pwede naman na kayong magkita sa ibang lugar at magagawa niyo ulit ang mga gusto niyong gawin. Wala nang nagawa si Jigs kundi sumang-ayon na lang sa mga sinabi ng kanyang amo. Pagkakuha niya ng pera sa glove box, ay dali-dali niyang binuksan ang pinto ng sasakyan at lumabas. Tumango na lang siya sa tatlo bilang pagpapaalam at pagkatapos noon ay tumakbo na tumpalayo. Nang mawala na sa paningin nila ang binatang tsuper, ay sa kabinalingan ni Alita ang anak na kanina pa takam na takam. Anak, pwede ka na kumain ulit. Sundan mo na ang taong iyon. Magpakbusog ka. Kitang-kita nila kung paanong mamula mga mata ni John sa sobrang tuwa. Nagbago rin ng kaunti ang itsura ng mukha nito na parang magmumukha ng halimaw. Paglabas ng sasakyan ay mabilis tong tumakbo na parang hayop papunta sa kinaroroonan ni Jigs. Ma'am, sigurado po ba kayo rito sa naisip niya? Napakabait na bata po ni Jigs. Alam ko naman yon. Pero sigurado akong gagamitin ni Chief Mendez ang kahinaan niya laban sa akin. Ito lang ang naisip kong paraan para manatili ang sekreto natin. Eksaktong pagkasabi niya noon ay nakarinig na sila ng malakas na sigaw mula kay Jigs. Kaya alam na nila ang mga sumunod na nangyari. Dinig na dinig nila ang pagmamakaawa ng binata, pero kahit gaano kalakas ang boses nito, ay wala rin namang ibang tao ang makakarinig dahil malayo ang lugar na yon sa mga kabahayan. Lumabas sila ng sasakyan at tinungo ang pinanggalingan ng ingay hanggang sa makita na nga nila si Janice na nasa gitna ng daan at nilalantakan ang walang buhay na si Jigs. Pagkalapit ay nakita nilang naliligong dalagita sa sariwang dugo. Na-enjoy sa pagkain ng lamang loob ng binatang tsuper. Nakihingalo pa ang binata ng tingnan nila. Nakadilat pa to at nakatingin sa kanila habang naluluha, kaya umiwas na lang ng tingin si Alita hanggang sa tuluyan ng mawalan ng buhay si Jigs. Pinagmasdan niya ang wakwak nitong tiyan at naluha na lang siya ng lihim. At pagkalaon ay kinuha niya na rin kagad ng sobrang hawak ng binatang tsuper na naglalaman ng perang ibinigay niya kanina. Halina kayo, John, Manang Delia. Baka mapansin na ni Gustavo na matagal na tayong nawawala. Umangil lang ang binatilyo sapagkat nag-enjoy pa to sa pagkain sa laman loob ng walang buhay na si Jigs. Inawat na siya ni Manang Delia nang bigla niyang dambahin ang matanda na napaupo sa sobrang pagkabigla. Nang makita yun ni Alita, ay nangamba rin siya dahil kamuntikan na ring sakmalin ng kanyang anak ang kanilang kasambahay. Anak, huwag mo siyang sasaktan. Si Manang Delia yan. Pagtayo ng kasambahay,
ay kaagad tong inalalayan patras ng Mayora at pagtingin nila kay John ay ganoon na lang ang gulat nila matapos mapansin ang kakaibang pagbabago sa mukha ng dalagita. Unti-unti na kasing nagaan yung halimaw si John. Lumulubog ang kanyang ilong, namimilog ang kanyang mga mata at naglilitawan ng mga matatalim na pangil. Diyos ko po! Mama, inubos ko pa po yung pagkain ko eh. Masarap yung lasa ng kanya ni Kuya Jigs. Nagulat si Alita nang biglang nagsalita ang anak. Marahil ay dahil sa tuwa kaya napasalita ang anak niyang si John. Makakapagsalita ka na. Sige anak, kumain ka. Bilisan mo lang dyan at maghihintay kami ni Manang sa sasakyan. Bilisan mo dahil baka may makakita sa iyo rito at alam mo na ang mangyayari. Sige po mama, salamat po. Pagbalik nila sa loob ng sasakyan ay humagulgol ng pag-iyak si Alita na kaagad namang inalo ni Manang Delia. Manang, unti-unti na talagang nagiging halimaw ang anak ko. Kasalanan ko lahat ng to. Sinumpa ko ang sarili kong anak na maging halimaw. Ma'am, huwag kang mag-alala. Sisikapin ko ang lahat para matanggal ang sumpa sa kanya. Pero halos 15 taon na ang nakalipas. Wala pa rin nangyayari. Mukhang huli na ang lahat para kay Janice. Natatakot akong dumating ang oras na pati tayo hindi na niya makilala. Kahit ang mutyang sinasabi mo, hanggang ngayon di pa rin natin nakikita. Mawalan na ako ng pag-asa. Natigil lang sila sa pag-uusap matapos makita ang binatilyo na naglalakad na palapit sa kanila. Bumalik na sa normal ang itsura nito, pero naliligo pa rin sa dugo kaya hindi muna nila pinapasok. Gamit ang ekstrang tubig na baon nila na nakatago lang sa compartment, ay pinaliguan muna nila si John. Sinunog din ang mga gamit nito at saka binihisan ng bago. Pagbalik nila sa bahay ay tila walang nangyari. Nakatulog ng mahimbing ang binatilyo samantalang si Mayora ay bumalik sa pagkakaiga sa tabi ng asawa niyang si Gustavo. Pagsikat ng araw ay kagad na kumalat ang masamang balita patungkol sa pagkamatay ni Jigs. Sa tindi ng nangyari ay halos bungo na lang ang natira sa kanyang mukha. Hindi kagad siya nakilala kaya tanghali na nang malamang siya ngayon. Matapos makitang tato sa dibdib niya na may initial na J at D sa gitna. Biyak din ang tiyan ng binatang tsoper at ang natira lang sa lamang loob niya ay ang piraso ng puso at bato. Kahit ang mga laman sa kanyang hita ay kalansay na lang din ang natira at mga daliri sa paa. Nang mabalita ang tungkol sa bagay na yun, ay mas nabuo ang hinala ng mga tao na hindi normal na nilalang ang pumapatay sa kanilang lugar kundi isang halimaw o aswang. Sobrang pagdadalamhati naman ni Densyo nang malaman niya ang tungkol sa bagay na yon. Kitang-kita ni Alita at Manang Delia ang panlulumo ng gwardya, kaya bilang pampalubag ng kalooban ay pinagbakasyon muna to ng Mayora. Nang mabalitaan naman ni Chief Mendez ang nangyaring yon, ay muli na naman siyang napadalo sa mansyon ng mga Rolando. Nagsagawa rin kasi ng maliit na misa at lamay sina Alita bilang pagtanaw na raw ng respeto sa namayapa nilang tsoper. Sinabi ko naman sa iyo na huwag mo nang gawa ng lamay ang tsoper na yun eh. Tsoper lang natin siya at wala nang iba. Kaya hindi na dapat pagkaksayahan ng oras yun eh. Kita mo tama ako. Susugod na naman dito ang hepe na yun at maghahanap ng butas sa'yo. Sa atin. May gawin tayo o wala, pupunta at pupunta yan dito si Chief Mendez. Dahil isa lang naman ang layunin niya sa buhay. Yun ay para pabagsakin ang pamilya Rolando. Hindi niya yung magagawa. Alam mo naman pala kaya mag-relax ka lang dyan. Ako nang bahalang makipag-usap sa kanya. Pagpunta nila sa kapilya ng mansyon, ay naroon na nga ang hepe kasama ang iba pang mga kapulisan. Matapos ang plastikang kumustahan ay naupo na sila at nag-usap-usap habang umiinom ng kapeng itinimpla sa kanila ng kasambahay. Nakakapagtaka lang no?
Parang tsumempo yung pagkamatay ng driver mo ah. Ano nga pangalan niya? Jigs? Hindi. Jimboy Jimenez? Parang ang balita ko, may karelasyon yung gwardiya dito mismo sa mansyon eh. Nasaan na yung gwardyang yon? Densyo ang pangalan eh. Totoo ba yung mga haka-haka? Nabalitaan ko lang naman. Nako, Chief. Masyadong malakas ang sagap mo ng chismis ah. Dito kasi sa bahay namin, hindi namin pinakikialaman ang personal na buhay ng mga tauhan naming nirerespeto namin sila. Akala ko ba, Chief, investigation ang ginagawa nyo? Bakit parang puro chismis na lang yata ang inaatupag mo ah? Kaya pala hindi makita-kita kung sino yung pumapatay na yan eh. Nakakadismaya naman kapag ganyan. Iniinsulto niyo ba ako, Mayora? Bakit? Hindi ba totoo ang mga sinasabi ko? Huwag na tayo magplastikan, Chief. Alam ko ang ginagawa mo. Binubutasan mo ang kredibilidad ko bilang mayor. Dahil nagpaplano ang anak mo na tumakbo sa susunod na eleksyon. Sa halip na nakafocus ka sa pamilya ko at pilit mong ipinapasok ang mga krimen na wala namang kaming kinalaman, bakit hindi mo atupagin ang totoong salarin na hanggang ngayon ay nagpapagala-gala? Sa inis ng hepe ay tumayuto at padabog na ibinaba sa mesa ang tasa kaya tumapo ng natitirang laman nito. Napatingin din siya pagkalaon sa mag-asawang Rolando habang napapakuyom ng kamay. Kapag napatunayan kung totoo ang mga nababali-balitaan ko sa anak mo, magtago na kayo dahil hindi lang kayo babagsak sa lupa, kundi sa mismong impyerno! Matagal na akong nakarating sa impyerno, Chief. Nakalimutan mo yatang ako ang mayor dito. Kapag di mo ginawa ng maayos ang trabaho mo, pwede kitang palitan kahit kailan ko gustuhin. Kung wala na kayong kailangan, magsilayas na kayo sa bakuran namin dahil may lamay pa kami inaasikaso! Tila namangha naman si Gustavo matapos makitang inasta ng kanyang asawa. Ito kasi ang unang pagkakataon na nasaksihan niya na ganoon katapang si Alita. Parang kailan lang, hinagupit niya pa to ng sinturon at pinagmamalupitan. Pero ngayon, ibang-iba na talaga ang kanyang asawa. Kaya napapapalakpak na lang siya nang wala sa oras habang nakatingin kay Alita. Bakit ka pumapalakpak dyan? Hindi ko sukat akalain na ganyan ka nakatapang. Parang nainlove tuloy ako sa'yo ulit ah. Bigla ako nag-iinit. Kaya naman pwedeng kung ano man niyang kalibugang naiisip mo, huwag mo nang ituloy. Ikaw naman, hindi ka naman mabiro. Ay, siya nga pala. Ano bang sinasabi ni Chief Mendez tungkol sa nababalitaan niya sa anak natin? Huwag mong sabihing nai-inlove na ang anak natin sa mga hindi magagandang gawain ha. Nagdodroga na ba yan si John? O may girlfriend na? Ano? Kahit kailan ka talaga. Hindi ka lang walang kwentang asawa. Wala ka ring kwentang tatay. Kung gusto mong malaman ay magbihis ka na at sumunod ka sa akin dahil meron tayong pupuntahan. Pasado 10:00 ng gabi ay nagbiyahe nga sila Alita, Gustavo, Manang Delia at John papunta sa lumang sementeryo kung saan pinatay ng binatilyo si Jigs. Anong ginagawa natin dito? Hindi ba dito yung sinasabing natagpuan yung bangkay ni Jigs? Panahon na para malaman mo ang totoo. Pagkasabing yun ng Mayora ay kaagad tong bumaling kay Manang Delia na tumango naman sa kanya. Pagkatapos noon ay hinatak na matandang babae si John palabas ng kanilang sasakyan at pumunta sila sa harapan kung saan ay natapatan sila ng headlight ng sasakyan. Ibinaba naman ni Alita ang side window bago bumaling sa kanyang asawang wala pa ring ideya sa mga nangyayari. Wala talaga sana akong balak na sabihin sa iyo to. Pero pinayuhan ako ni Manang Delia na mas mainam na malaman mo ang totoo para na rin makatulong ka sa pamilyang ito. Ano bang meron? Hindi ba tinatanong mo kung anong ibig sabihin ni Chief Mendez na nababalitaan niya ang anak natin? Manang Delia, sabihin mo na po si John. Pagkarinig sa sinabi ni Mayora ay kaagad ngang bumulong si Manang Delia sa binatilyo.
At pagkalipas lang ng ilang minuto ay unti-unti nang nagbago ang anyo ni John. Mula sa pagiging maamong mukha ng isang binatilyo ay bigla na lang naging halimaw ang itsura ng mukha nito na ikinagulat ng husto ni Gustavo. Unti-unting nalagas ang buhok ni John. Kumunot ang kanyang noo at nangintab ang buo niyang balat ng nangingitim. Namilog ang namumula niyang mga mata. Nagdikit ang makakapal na kilay. Lumubog ang ilong at umusli ang matatalim na mga ngipin. Nagmistulang paniki ang itsura ng binatilyo lalo na nang tumulis ang dulo ng tenga nitong medyo mabalahibo. Humaba rin ang mga kuko sa paa at kamay habang ang mga bibig ay nagtuluan ng mga laway. Ganun na lang ang pagkagimbal ng maskuladong lalaki matapos makita ang pagbabagong anyo ng binatilyo niyang anak. Anong klaseng halimaw yan? Ang tinatawag mong halimaw na yan ay ang anak mo! Paano ko naging anak ang isang halimaw? Imposible mangyari yun. Normal na tao ako. Walang lahi ng kahit na anong uri ng halimaw. Teka, huwag mo sabihing may lahi kayong aswang. Wala kaming lahing aswang. Nagkaganyan si John dahil nung paulit-ulit mo kong binababoy at marami akong hiniling na masasamang bagay sa batang nasa sinapupunan ko. Hindi ko sukat akalain na magiging sumpa ang mga yon at ito ang magiging resulta. Sa tindi ng galit ko sa iyo, ay nakabuo ko ng matinding sumpa na siyang natanggap lahat ng ating anak. Nang ipinanganak ko si John, nawala ang puot ko sa kanya at napalitan ng totoong pagmamahal. Nagbagong pananaw ko at natuto akong tanggapin siya sa buhay ko bilang asawa ka. Pero saka ko lang nalaman na ang sumpang naigawad sa kanya ay matindi. Matinding pagkahumaling niya sa sariwang dugo at karne ng tao. Anong ibig mong sabihin? Bata pa lang si John ay takam na siya sa dugo, laman ng tao. Alam niyo ng namayapa mong ama at siya mismo ang nag-request na kamatay niya. Ipatikim sa anak natin ang piraso ng kanyang laman. Habang lumalaki ang ating anak, mas lalong nagiging matindi ang pangangailangan niya. Kaya nagpasya akong tumakbong mayora para mapagtakpan ang mga krimen na nagagawa ng anak natin na kung minsan ay hindi na niya makontrol. Kung ganon, si John ang salarin, ang pumapatay sa mga tao. Siya rin ang pumatay kay Jigs at sa iba pa. Siya ang halimaw. Hindi halimaw anak natin. Nasa ilalim siya ng sumpa na parehong tayo ang may gawa. Wala akong ginawang kahit na ano para magkaganyan siya. Isa pa, hindi ko siya ituturing na anak. Wala akong anak na ganyan. Halimaw siya. Ayaw mo man o hindi, tingnan mo itsura niya. Isang halimaw. Sinabing hindi siya halimaw. Anak mo siya. Si John. Nababaliw ka na, Alita. Kung ganon, totoo nga ang sinasabi sa akin ni Chief Mendez. Marahil ay ikaw ang may pakana kung bakit maaga namatay ang tatay ko. Planado mo ang lahat ng to para ikaw ang maging mayora sa lugar na ito. Walang niya ka. Ginamit mo ang pamilya Rolando para makapaggasik ng kadiliman sa lugar na ito. Hindi kita papayagan sa gusto mong mangyari. Dito pa lang, papatay na kita! Hinawakan ng maskuladong lalaki ang liig ng kanyang asawa at nang makita to ni na John at Manang Delia ay dali-dali silang umaksyon. Pero naisara na kagad ni Gustavo ang pinto ng sasakyan pati ang bintana. Pilit niyang minaman ni Obra ang sasakyan pero hindi nagpatalo si Alita. Kahit alam niyang malaki ang katawan ng kanyang asawa ay pilit niyang nakipagpambuno rito hanggang sa magdire-diretso ang sasakyan at mabunggo sila sa arko ng lumang sementeryo. Parehong nauntog ang ulo ng dalawa sa salamin ng sasakyan, kaya mabagal bago sila nakarecover. Nang makakuha ng tiyempo ay dali-daling mabas ng sasakyan si Alita pero nahawakan siya sa hita ng asawang sumusunod sa paglabas ng sasakyan. Kaagad umaksyon si John nang makita niyang nadedihado na ang kanyang ina. Kinagat niya sa kamay ang ama hanggang sa matuklap ang laman nito. Napasigaw ng husto si Gustavo na napabalik sa loob ng sasakyan. Ulang niya kang aswang ka! Hindi kita anak!
Dahil sa sinabing yun ng maskuladong lalaki ay nanlisik ang mga mata ni John kaya pinagkakalmot niya ang mukha ni Gustavo. Tama ka! Hindi mo nga anak si John dahil wala kang kwenta! Sige anak, patayin mo ang isang yan! Wala na ngang inaksayang oras ang halimaw at sinunggaban niya kagad sa leeg si Gustavo na pumapalag-palag pa. Pero sa dulo ay nangisay na lang din hanggang sa mawalan ng buhay. Kakalkalin pa sana ni John ang tiyan nito, kaya lang ay biglang umapoy na ang unahan ng sasakyan. Kaya lumayo na sila rito pare-pareho. Kalaunan ay isang malakas na pagsabog ang nangyari na siyang gumising sa mga taga roon. Nabalitaan na nga lang ng mga mamamayan ang nangyaring pagkamatay ni Gustavo na pinalabas nilang aksidente. Hindi naman kumbinsido si Chief Mendez na nag-iimbestiga pa rin ng totoong nangyari. Pero kahit anong gawin ng Ginoo, ay wala siyang nakitang sagot na magtuturo kay Alita at sa anak nito na siyang salarin sa mga patayang nagaganap. Pagsapit ng eleksyon, nagulat ang mga tao sapagkat hindi na tumakbo pa sa pagka-mayor si Alita. Maraming mga mamamayan ang nanghinayang sapagkat maganda pa naman ang kanyang pamamalakad. Ang anak ni Chief Mendez ang tinanghal na bagong mayor at sa unang panahon makalipas ang mahabang dekada ay napalitan din ng Rosaldo sa pamumuno sa lugar. Pero mas pinagtuunan ngayon ni Alita ng pansin ang paghahanap ng lunas kay John sapagkat habang tumatagal ay tila nawawala na sa sarili ang binatilyo. Mabuti na nga lang ay nagagawan pa ng kakayahan ni Manang Delia na mapigilan ng tuluyang pagsakop ng kadiliman sa diwa ni John. Ibinenta nila ang mansyon at bumalik sa kanyang pamilya na matagal ng panahon din siyang nawalay. Ipinakilala ni Alita ang anak sa lolo at lola nito na sina Aling Adora at Mang Gustin. Masaya silang namuhay kahit pasimple at payak lang ang lahat. Madalas ding natutungo sa baryo liblib ang mag-ina para selyuhan ang pagkaaswang ni John. Sa ngayon kasi ay ito lang ang naisip na paraan ni Manang Delia para maiwasan ng dalaga ang pagkayok sa sariwang karni at dugo ng tao. Lumipas pa ang mga taon. Nang mag-18 years old na si John, ay nadiskubre na nga nila ang mutyang gagamot sa sumpa. Subalit pag-uwi nila sa bahay ay naabutan na lang nila Alita at Manang Delia na wala ng buhay sina Aling Adora at Mang Gustin. Parehong wakwak ang mga tiyan nito at wala ng laman loob. Nang makita nila si John ay tuluyan itong naging buong halimaw na malapaniking tao. Bago pa maggamit ng dalawang mutya ay nakalipad na sa malayo ang binatilyo. At simula noon ay hindi na nila nakita pa. Wakas!